Amen? Praise the Lord. Alam niyo na po ba ang pangalan ng bawat isa? Amen? Ano ang pangalan ni... Okay. Praise the Lord. Ayan. Praise the Lord. Makakaupo na tayong lahat. God is good. All the time. Sabihin niyo po sa iyong kadali, God is so good. Amen? God is so good. Ang Diyos ba ay mabuti sa ating buhay? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Napakaganda ng awitan natin, ng pagpupuri natin sa ating Panginoon. Praise the Lord. Ngayong oras na ito, handa na natin ating mga puso. Handa ba kayong tanggapin ang mga biyayang galing sa Diyos? Amen. Sabihin mo nga sa iyo, kapatid. Sabihin mo, marami pang bakanting silya. Amen. Kasya ba ang ating mga mahal sa buhay? Nag-iimbita ba kayo ng inyong mga mahal sa buhay? Amen? Nag-iimbita ba tayo ng ating mga kaibigan? Amen? Amen? Nangangampanya tayo para sa sibak? Dapat lalo tayo mangampanya para sa Panginoon. Amen po ba? Amen, Sir Merly? Ayan, praise the Lord, my first timer. Palakpakan natin ang Lord sa ating buhay. Sino nag-invite? Wow! Ayan, praise the Lord. Very good, Sister Merly. Ano mga pangalan nila? Uy, di mo kilala. Saan nila invite? Jamaica, NC, Chloe. Ayan, praise the Lord. Palakpakan natin po ang Panginoon sa ating buhay. Of course, gusto rin natin i-welcome si Nomer at saka si Sister Olive. Ang Sabanal family, galing po sila ng Kawayan, JIL. Palapakan natin ang Diyos sa ating buhay. Amen. Ayan. Praise the Lord. Kaya alam natin, ang kapatid mo ba siya, Kuya Wilson? Ayan. First timer? Hindi. Pangalawa. Anong pangalan? Vincent. Ayan. Palapakan natin ang Lord sa buhay ni Brother Vincent. Amen. Baka may first timer pa dyan. Okay, na atin natin na acknowledge, no? Okay. Praise the Lord. Kaya sa oras na ito, tayong lahat ay patuloy na maghanda sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Handa na ba kayo makinig? Amen. Sabihin nga natin, thank you Lord for your word. Amen. Ang ating pong pag-aaralan, of course, yung ating pong team. Basahin mo din natin yung team. Sabihin natin, Christ sufficiency. Amen po ba? Sabihin natin, Christ sufficiency is the answer. Amen po ba? Is the answer. Amen. Dapat, ano kaya ibig sabihin ng sufficient? Ano kaya ibig sabihin ng team natin? Amen? Alam niyo po, bawat team natin, ibig sabihin yan, merong nais isang katuparan ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Sa bawat buwan. Amen? Amen? Hindi yun nagkakataon. Ngayong panahon na to, ang dami nating mga kinakaharap na suliranin. Amen ba? Ang dami nating kinakaharap na challenge. Dami nating kinakaharap na mga kailangan ng pagsama ng Panginoon. Kaya tamang-tama, Christ is sufficient. Sabihin mo sa inyo ulit, Christ is enough. Amen po ba? Hindi kulang. Amen? At ngayon ay pag-aaralan po natin God's unbreakable promises. Sabihin natin, God's unbreakable promises. Amen? God's unbreakable promises. Sige po. Let us show our slide. Praise the Lord. Sino naniniwala dito na ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman mapapako? Ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman maglalaho. Amen? Amen. Sabi niya, maglaho na ang mundo. Maglaho na ang mga bituin. Amen po ba? Pero ang salita ng Diyos ay mananatili kailanman. Amen po ba? Palapakan natin ating Panginoon. Praise God. Sabi ng Lord, heaven and earth will pass away, but my words will never
away. Amen po ba? Amen. Kahit maglaho na lahat, ang salita ng Diyos ay mananatili hanggang wakas. Amen po ba? Sabi sa Isaiah chapter 55, verse 11, NIV. Ano sabi ng Panginoon doon? Basahin nga po natin. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty. Hindi babalik sa akin ng walang laman. Hindi babalik sa akin ng walang nagagawa yung aking salita, sabi ng Panginoon. But will accomplish. Sabi natin, will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ang sabi ng Diyos, ang aking salita na lumabas sa aking bibig, sabi ng Panginoon, ito ay hindi babalik sa akin ng hindi nagagawa ang aking naisip. Amen po ba? Kundi, it will accomplish what I desire. Okay. Anong sabi ng Panginoon? It will accomplish what I desire in your life. Ano kaya yung desire ng Lord sa ating buhay? Of course, pag-aaralan natin, pero definitely, ang desire niya ay para sa lahat ng ating mga kabutihan. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa iyo, katabi, ang nais ng Diyos, mapabuti ka. Amen? Amen? Nakikita natin yun. Habang nagtatapat tayo sa Diyos, ang buhay natin ay paganda ng paganda. Amen po ba? Sabi mo sa iyo, katabi, paganda ng paganda ang buhay sa Panginoon. Paputi ng paputi. Amen po ba? Amen. At payaman ng payaman. Amen po ba? Amen. Iyon ay totoo kasi laging sinasabi ni Brother Eddie yun. The blessing of the Lord brings wealth. Amen po ba? Sa Tagalog, pag tinagalog mo yun, ang pagpapala ng Diyos, ang paggabay ng Diyos, kapag nalugod ang Diyos sa iyong buhay, it will bring wealth into your life. Amen po ba? Amen? Kaya kapag ang mga anak ng Diyos na matapat, sigurado po uunlad. Amen po ba? Amen? Ngayon, bakit ako hindi pa umuunlad? Sabi mo sa iyo, paunlad ka pa lang. Amen po ba? Amen po ba? Amen, hindi na pwede bukas ay maunlad ka na. Hindi. Magtataka, sorry, perang taong yan. Pag nag-share ka, sasabihin, sabi niya, ikaw bakit biglang yaman ka? Pero kapag nakita nila dahan-dahan, pinagpapala ka ng Diyos, ang buhay mo ay magiging magandang ehemplo sa kanila. Amen po ba? Malapahala natin, Panginoon. Praise God! Praise the Lord! Christ is the answer for all man's needs. Do you believe that? He is the Word of God that became flesh. Amen. The Word of God, sabi sa John chapter 1, verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Kapag binasa mo ang John chapter 1, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And the Word made flesh and dwelt among us. Sabi sa verse 14. Amen po ba? Christ is the Word of God. Sabi mo sa gabi, Christ is the Word of God. Amen? Amen ba ba ating Panginoon? Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Amen? Kaya napakaganda na, sabi nga ni Brother Eddie, ang pulpitong ito ay nahahawakan. Amen po ba? Nakikita. Amen po ba? Maganda. Amen. Pero wala itong buhay. Amen? May buhay ba ito? Wala. Hindi siya kumikilos. Pero anong sabi ng Panginoon? But my word that proceeded from my mouth, they are life and they are spirit. Amen po ba? Ngunit ang aking salita, sabi ng Panginoon, na lumalabas sa aking bibig, sila ay buhay. Sila ay buhay at espiritu.
Amen po ba? Ibig sabihin pang buhay, pag iyan ay pumasok sa iyong buhay, mabubuhay ka lalo. Amen po ba? Kung ikaw ay patay sa Espiritu, pag ang salita ng Diyos ay pumasok sa iyong puso, mabubuhay ang iyong Espiritu. Amen po ba? Palapakan natin ating Panginoon. Amen. And they are Spirit. Amen. Praise the Lord. Ito, basahin natin. Christ coming into the world means God has answered all man's needs. Amen. Romans chapter 8 verse 32. Anong sabi doon? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how he will not also along with him graciously give us all things. Amen? Sa Tagalog, hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang buktong na anak. Amen? Bakit niya ipagkakait yung mga bagay na kailangan natin? Kung hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang buktong na anak, bakit niya ipagkakait yung mga bagay na kailangan natin? Mas simple yun. Amen po ba? Kaya si Jesus, mga kapatid, ay demonstrasyon na ang lahat ng iyong pangangailangan, ang lahat ng iyong panalangin ay tinugod na ng Diyos. Because God gave everything for us. More than enough for all our needs. Amen po ba? Amen? Jesus is everything. Jesus is everything to God. Amen po ba? Amen po ba? Jesus is everything to God. So God gave His everything to us. Amen po? Palapahan po natin ating Panginoon. Praise God. Basahin nga po natin yung susunod. Christ is greater. Balik natin dun sa kanila. Christ is greater than all the totality of man's problems and needs. He is more than sufficient, more than enough, more than we need. Sabihin mo sa iyo katabi, Christ is greater than all the totality of your problems. Madami ka bang problema? Sino dito maraming problema? Taas ang kamay. Amen. Yung hindi nagtaas ng kamay, congratulations, ha? Wala kayong problema. Okay. Okay. Mga kapatid, tanda natin, kaano man karami ang ating problema, Christ is greater than all of your problems combined. Than all of the problems of the world combined. Sabi ko nga doon sa last time, di ko ba, ang Diyos, mula pa nung lalagyan niya ang mundo, bago pa lalagyan ang mundo, Diyos na siya. Amen po ba? Amen? At simula noong lalagyan ng Lord ng mundo, sina Adam, ay Adam and Eve, nakakatakot-takot na napakaraming problema ang nangyari. Amen po ba? Pero lahat ng iyon ay wala sa Lord. Amen po ba? Hindi siya natitinan. Amen. Palagay mo matitinan siya sa problema mo? Sabi mo, hindi ha? Amen po ba? Yung problema natin, wala sa Lord yan kasi napagdaanan ng Panginoon ang problema. Bago niya pinayagan ang problema mo, alam na niya ang solusyon. Amen po ba? Amen? Palapakan natin Panginoon. Praise God. Praise the Lord. The Lord Jesus Christ will accomplish God's will in our life. Sabihin mo sa katabi, thank you Lord. Because you are in my life. Amen? Anong sabi sa John 10:10? I have come that you may have life and have it more to the full. Sabi ng Panginoon, hindi babalik sa kanyang salita nang hindi natutupad, ha? Ano ang sabi ni Jesus? I have come into your life that you may have life and have it more to the full. Amen? Hindi babalik sa Diyos ang kanyang salita. Kaya ang sabi ng Diyos sa iyo, ako ay naparito sa iyong buhay upang ikaw ay bigyan ng buhay at buhay na kasiyasiya. Hindi babalik sa Diyos ang kanyang salita na hindi nagagawa ang bagay. Amen po ba? Palapahan po na natin, Panginoon. Praise God! He declared, ano sabi ng Panginoon? I am the way, the truth, the life. Sabihin nga natin, Jesus, my Lord, Jesus, who is in my life, is the way, the truth, the life,
Anong ibig sabihin nito? He is the only way to a fulfilled, satisfied, meaningful life. Amen po ba? Walang iba. Maliban na ang tao ay makakilala sa Panginoon kahit kaano siya kayaman. Ngayon, nauuso na po yung mga flying cars. Baka in 5 years, makikita natin may mga flying taxi na. May flying taxi. Kuya Ronald, mag-drive, maglalabag sa rooftop. Oo. Ang mga number ng bahay, hindi na nasa harapan, nasa taas na. Para, ay, bahay ko yung number 105. Mga kapatid, pero gaano man kayaman ang tao, pag wala si Jesus sa kanya, meaningless ang buhay. Amen? Napakarami ng mga tao na nasa kanila ang mundo, nasa kanila, pero bakit nag-suicide ito? Amen? Bakit nawawalan ng pag-asa? Kasi wala si Jesus. Because Jesus is the only way to a fulfilled life. If you have Jesus, mga kapatid, you have everything. Because Jesus is everything you need. Amen po ba? Sabihin nga natin sa iyong katabi, Jesus is everything we need. Amen. Sabihin natin, if we have Jesus, we have everything. Amen po ba? Taas nga natin ating kamay sa Panginoon. Sabihin natin, Jesus, gusto ko po, ikaw ay manahan sa aking puso. Naniniwala ako, ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang tagapagligtas ko. Salamat po. In Jesus' name. Amen. He is the way. Kaya huwag ka nang maghanap, mga kapatid. Kapag na kay Jesus ka, sabihin mo nang mas mayaman sa iyo yung mga kapitbahay mo. Pero sa totoo lang, kapag sila'y nasa bahay, sabi nga nung isang consultant namin, sabi niya, naiinggit kayo dun sa mga magagandang sasakyan, naiinggit kayo sa magagandang bahay. Sabi niya, bakit? Nakapunta na ba kayo sa pamilya nila? Alam niyo ba ang pinagdadaanan nila? Totoo yun, di po ba? Hindi natin alam kung ano pinagdadaanan nila, pero alam natin ang pinagdadaanan natin. Dahil may Jesus tayo, mapalad tayo. Amen po ba? Palabahan natin ating Panginoon. Praise God! He is the only way to a fulfilled, satisfied, meaning life. Ako, kahit nabigay sa akin lahat ng mga kayamanan sa mundo, hindi ko ipagpapalit ang buhay ko na meron ngayon. Yung buhay na malapit sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Amen. Letter B. He is the truth that will set us free from the lies, schemes, deception of the enemy. Sabihin natin, Jesus is the truth. Amen? Kapag si Jesus ay pumuspos, pag si Jesus ay nasa ating mga kapatid, He is the truth that will set us free. Sabihin nga natin, the truth that will set us free from the lies, schemes, deception of the enemy. Amen po ba? Sabihin nga natin, the truth. Amen. Amen. Ano yung truth? Mga kapatid, the more you know Jesus, kasi Jesus is the Word of God. Amen po ba? Incarnate. Jesus is the incarnate Word of God. Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ibig sabihin, the more you know Jesus, the more you will know His Word. Amen? The Word of God. And the more na natututunan mo, nakikilala mo ang salita ng Diyos, mas nakikilala mo ang katotohanan. Mas lalo kang hindi kaya linlangin ng kaaway. Amen po ba? Dati, ano yung paniniwala natin dati? Ay, kalooban ng Diyos na may sakit ako. Di po ba? Hanggang ngayon may mga naniniwalang gano'n. Kalooban ng Diyos, may sakit ka. Para mag-glorify mo ang Lord sa, ay siguro gusto ng Lord may sakit ako para hindi ako gala ng gala. Huwag ka na lang gumala. Hindi. Sabi nga ni Brother Eddie, hindi gagamitin ng Diyos ang mga instrumento ng Diablo para i-correct tayo. Amen po ba? Dahil may sariling instrumento ang Diyos. Amen? Ano pa yung mga kasinungalingan ng kaaway? Ay kalooban ng Diyos
na tayo ay mahirap. Ay, okay, mahirap ka. Kasi ang sabi ng Matthew chapter 5, blessed are the poor. Totoo ba yun? Ba't di kayo makapagsalita? Naniniwala kayo doon? Mga kapatid, blessed are the poor in spirit. Ano yung poor in spirit? Mga kapatid, yung wala siyang kakayanan kapag hindi siya sinamahan ng Diyos. Amen po ba? Amen? Amen! Praise the Lord! Ano pa po? Our situation is beyond hope. Minsan naiisip natin, ako wala nang pag-asa ang sitwasyon ko. Hindi totoo yun. Sabihin mo sa iyo, katabi, hindi totoo yun. Dahil kay Jesus, walang sino mang tao ang walang pag-asa. Amen po ba? Kahit kasi, di po ba, alam naman natin, di ba, daming mga miracles na nakita natin. Si Jessica, imagine, grabe yung hirap nun. Hindi naman hirap no, challenge. Last year, imagine, naoperahan sa brain yung kanilang kapatid. Pagkatapos, naoperahan sa puso yung kanilang pamangkin. Close yun lahat sa kanila yun. Tulong-tulong sila. Magkano na gastos sa hospital? 2.5 million ba, Tony? 1 million? 1.5? 1.5 million? Tapos dun sa baby, magkano? Alam niyo, kapag ikaw ay walang Diyos, mahirap. Pero kapag ikaw ay may Diyos, ang Diyos ang bahala. Amen po ba? Palabahan natin ating Panginoon. Amen! Amen! Ano pa yung kasinungalingan ng kaaway? Yun, lagi nating narinig, God cannot forgive me anymore. O hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Sino nagsasabi nun? Ang kaaway. Lahat ng kasinungalingan ng kaaway, ang intention ay ilayo tayo sa Diyos. Minsan, nakausap ko si Pastor Joey. Nagtanong ako kasi nag-i-struggle din ako sa gano'n eh. Mga panahon na yun, sabi ni Pastor Joey, sabi niya, Brad, sabi niya, kapag ang nilalagay sa isip mo ay nakapagpapalayo sa Diyos, nakapagpapababa ng pananampalataya mo, nagko-condemn sa'yo, ibig sabihin niya, hindi galing sa Diyos siya. Amen po ba? Kasi ang Diyos, ang banal na Espiritu, hindi ka ilalayo sa Diyos. Kung i-convict ka man sa kasalanan, ang sasabihin sa'yo ng Holy Spirit ay, na mag-repent ka. Lumapit ka sa Diyos. Anong sasabihin ng Diablo? Ay, huwag ka nang lumapit. Hindi ka naman gagawa. Kasi paulit-ulit ka na. Yun ang sasabihin ng Diablo. Alam nyo, ganun ang kaaway. Lagi siyang nagko-condemn. Amen po ba? Amen? Sinong papakinggan natin? Of course, Banal na Espiritu Santo ng Panginoon. Amen po ba? Sige, yuko tayong lahat sa oras na ito. Panginoon, kung may mga kasinungalingan, mga kaaway sa aming isipan, Lord, ito man, O Diyos, ay condemnation. Ito man ay pagsasabi na hindi mo na kami patatawarin, hindi mo na kami tatanggapin. Tinatanggal po namin ito. At naniniwala kami sa iyong salita, Panginoon, that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and will cleanse us from all unrighteousness. Lord, Panginoon, hindi rin po totoo na wala ng pag-asa ang aming sitwasyon dahil Ikaw, O God, ang aming pag-asa. You are the source of hope and that you are in our life. Salamat po. Salamat po, O Diyos. May ginagawa kang magandang bagay sa aming buhay. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God, praise the Lord. Palabahan natin ang Panginoon. Ano ang pinakaayaw ng kaaway? Yung ikaw ay mapalapit sa Diyos. Because the more you know Jesus, the more you will know the truth. And the truth will set you free. Amen po ba? Amen? Ayaw ng Diablo na ikaw ay lumaya. Bakit? Habang ikaw ay nasa kanyang kamay, makokontrol ka niya. Pero pag ikaw ay malaya, makokontrol mo siya. Amen po ba? Ibig sabihin, kaya mo siyang palayasin. Kaya mo siyang talian. Di po ba? Ano mang talian natin sa lupa, tatalian sa langit. Amen po ba? Palabahan natin ating Panginoon. Praise
God. Okay. He is the life. Sabihin natin, Jesus is the life. The life giver. Sabihin natin, life giver. Ano ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 12? Basahin natin ng malakas. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Sino dito ang kinaroroonan ng salit ng anak ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. Taas ang kamay. Amen. Anong sabi ng Bible? Ikaw na kinaroroonan ng anak ng Diyos ay may buhay. Amen po ba? Anong buhay? Buhay na walang hanggan at buhay na kasiyasiya dito sa lupa. Pero, mga kapatid, tatandaan natin, hindi yan automatic. Automatic yung buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen? Habang tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon, may buhay na walang hanggan tayo. The moment Jesus enter our heart, our life is transformed. Amen po ba? Na-transform ang ating buhay. Amen? From death to life. Amen po ba? Amen? From destruction to salvation. Our family is transformed. Our future is transformed. But God, sabihin mo sa iyong katabi, but God wants us to have it more to the full. Amen. Amen. Sabihin nga natin, to the full. God wants all of us to have it more to the full. Okay. Roman number 2, ito yung gusto ng Panginoon. We need to let Christ, the Word of God, dwell in us richly. Amen. Ulitin natin. We need to let Christ, the Word of God, dwell in us richly. Sabihin nga rin, dwell in us richly. Amen. Ano yung pumupuno sa isipan natin? Kapag ang pumuno sa isipan mo ay TikTok, ano yung lalabas sa'yo? Wala kami, mamaya, naglalakad ka, nagtitiktok ka. Diba? Kapag ang puso mo, punong-puno ng mga worldly songs, ano yung mga lumalabas sa puso mo, sa salita mo? Hindi mga worldly songs din. Amen? Kaya ang sabi ng Bible, let the word of Christ dwell in you richly. Richly. Bakit po? Para ang salita ng Diyos ang pumuspos ng lahat ng aspeto ng iyong buhay. Amen. Alam niyo po, kapag puspos tayo sa salita ng Diyos, hindi ka malulungkot. Bakit? Kasi kahit anong sitwasyon, alam mo na kumikilos ang Diyos. Amen po ba? Kapag ikaw ay puspos ng salita ng Diyos, hindi ka man lulumo. Bakit? Alam mo, ikaw ay sinasamahan ng Panginoon. Amen po ba? Hindi ka magiging masungit. Sabi mo sa'yo, hindi ka magiging masungit. Amen? Dahil si Jesus ay mabait. Amen po ba? Mabait po ba ang Lord? Amen. Amen. Praise the Lord. Tignan po natin na. We need to know what privilege we have in Jesus. What power we have in Jesus. What peace, what joy, what victory, what blessing, what healing. Kapag hindi mo alam yon, you cannot enjoy what you don't know. Amen ba? Sino ang may cellphone? Taas ng kamay. Amen? Ako po, 5 years ko nang ginagamit. More than 5 years ko nang ginagamit yung cellphone ko. Pero, marami pa akong hindi alam doon sa cellphone na yon. Tama? Sinong may iPhone dito? Ayan, may iPhone. Wow, mga magandaan talaga naman. Buti pa kaya ito. Okay. Alam niyo po, ang iPhone napaka-powerful, lalo na yung iPhone 16. Okay? Pero pag hindi mo inalam yun, hindi mo alam. Hindi mo yun magagamit. Nung isang araw, ilang beses na, nung last month, sabi ko, awitin na natin yung I Speak Jesus. Sabi ng mga teachers, sabi, hindi namin alam yun eh. Sabi ko, sige, kinuha yung cellphone ko, tapos pinindot ko yung Google, yung mic, sabi ko, I just want to speak the name of Jesus. Sabi ng mga teachers, wow,
Sabi niya, sana all. Sabi ko, hindi nila alam yung cellphone nila may ganun. Tama. Sino gumagamit ng Google Mic dito? Taas ang kamay. Yan, yung hindi gumagamit, hindi nyo alam. Hindi nyo alam yun. Kunin nyo yung cellphone ninyo, pindutin nyo yung Google doon. May nakikita kayong mic doon. Tapos nung isang araw sa mga pastors naman. Tapos sabi niya, ano ba ang survey ng SIPA? Tapos sabi niya, sige, tignan natin. Hindi ko ang cellphone ko. Okay, sabi ko, survey of party list. Kung sabi ko, sabi niya, paano yan? Lumitaw yung survey ng party list. Sabi niya, paano yan? Turuan mo nga ako. Mga kapatid, marami tayong hindi alam. Dahil hindi alam, hindi na-enjoy. Amen po ba? Alam niyo yung example ni Brother Eddie ng Tuesday? Merong isang tao namatay sa kahirapan, namulubi, namalimos, pero nung siya'y namatay, nalaman, nung ni-research yung kanyang background, pinamanahan pala siya ng $10 million. Hindi niya alam. Kaya, yung hindi natin alam, hindi natin ma-enjoy. Amen? Alam mo ba yung mga salita ng Diyos para sa iyo? Amen po ba? Baka mamaya, pag-uwi ninyo, i-google mic ninyo yun. Wag, yung salita ng Diyos ang i-google ninyo. Amen? Si Nigel, natutunan ko lang sa kanya. Sabi ko, dati hirap na hirap tayo maghanap ng verse. Diba? Saan ba yung verse na to? Sabi yung, nagtatanong pa yung mga teacher, saan ba makikita pa yung verse na ganito? Tapos sabi ni Nigel, Daddy, sabi niya, ako na sasagot. Tapos, sabi ka, bilis mo lang maharapan. Dahil itatype mo lang kasi yung sa Google. Ngayon, hindi ko na itinatype. Sasabihin ko, for God so loved the world. Ilitaw na yan, verse, John 3:16. Alam niyo, sinong alam niyo? Taas ang kamay. Yan, marami na, puti naman. Baka yung iba, mahilo-hilo pa kayo sa kaya dito John 3:16 ay sa kaya hindi for God so loved the world. Okay? Ganun po yun. Yan si Ate Abby, alam na. Mas mabilis, napapabilis ang buhay. Amen po ba? Tandaan po natin, we cannot enjoy what we don't have. Amen po ba? You should know what power we have in Jesus, what peace, what joy, what victory, what blessing, what healing. Amen po? Amen? Palabahan natin ating Panginoon. Praise God. What protection? Sabihin nga natin, God's promise is the key to unlock all this. Amen po ba? Amen. Ilang minutes pa ba ako, mga kapatid? Wala nagta-time sa akin, ibig sabihin. Okay. Sabihin nga natin, God's promise is the key to unlock all this. Amen po ba? Amen? Mga kapatid, baka may susi kayo o kaya meron kayong hindi alam pero nasa salita ng Diyos yun. Amen po ba? Amen? Amen. In Jesus, we have everything. Sabihin ko sa katabi, in Jesus, we have everything. Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Amen. Huwag natin hayaan na yung salita ng Diyos pumasok dito, lalabas. Hindi. Ang salita ng Diyos ay buhay. Hayaan nyo tumupo. Amen po ba? Paano nagsisimula ang faith? Kapag ang salita ng Diyos tumubo sa iyong puso, ito ay lalago o mamunga. Amen po ba? Pero kapag yan, hindi yan tumubo sa iyong puso, walang bunga. Amen po ba? Amen? Amen? Kapag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya, kaya si Brother Eddie, puro faith ang kanyang ginagawa. Bakit? Importante ang salita ng Diyos. Amen. Noong yung nag-preach si Pastora Joby, sabi niya, our God is big. It honors God when we ask big things. Kaya sabi niya, ask big things from God. Nag-rema sa akin. Nag-ask ako, Lord, Panginoon, yung aming pong panalangin na saka ako masasabihin sa inyo. Kaya, alam niyo po, in-ask ko sa Panginoon na hindi naman ako nagulat, no, pero na-amaze ako kasi Wednesday yun, Friday may tumawag sa akin. Sabi niya,
Pastor Rick po, sabi ko po, sabi niya, gusto ko pong sabihin sa inyo na ganito, ganyan. Wow, pinamanahan ako ng 1 million pesos. Hindi po, talagang merong blessing, merong miracle kapag pinanampaladayanan mo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen? Palapakadaan natin ito naman. It's a miracle. Unexpected po yun. Pero nung inas namin sa labas, sabi ko kay Sister, ano ba yung inas mo? Sabi niya, yun din. Kaya, alam niyo po, 2 days lang. Kaya sabi ko na Sherman kanina, alam niyo, sabi ko noong nag-praise Pastora Jovi, inas ko yung prayer namin ni Sister Faye. Sabi ko, in 2 days na tanggap namin. Pagkatapos, alam niyo, may inas pa akong isa sa nung time na yun, sabi ko, yung magka-baby na kayo dalawa. Kaya sabi ko, I believe magkaka-baby na kayo. Amen po ba? Palabangan natin Panginoon. Praise the Lord. Nothing is too difficult for God to do. Amen po ba? Amen? Ngayong oras na ito, sige po, close your eyes. It honors God when we ask something big because we believe that He will do it and we believe that He has the power to do it. Ngayong oras na ito, ask that big thing. Yes, you need from God right now as your expression of your trust and confidence in God. Yes, Lord. Panginoon, nakikiisa po ako sa mga panalangin ng aking mga kapatid na ayon sa iyong kalooban. Ano ba pong big thing, problema man yun, blessing man yun, Lord, himala, let your power, O God, be manifested in your life. Lord, yung may problema sa kaso, we know you are moving. Your Lord God, maging po Panginoon, yung mga problema sa mga kalusugan. Salamat, O Diyos. Pinagaling mo na, Panginoon. Pinagaling mo na yung buling alisali. In Jesus' name, maging yung mga may suliranin sa kanilang mga sa husgado. Lord, salamat. Kumilos ka sa kanilang mga buhay. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord, that yung mga may suliranin, mga malaki yung utang, Lord, Panginoon, kumilos ka sa kanilang pinagpupunta ka, kautakan, Panginoon. Lord, that sila ibigyan, O God, ng konsiderasyon. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise God, praise God. Palapakan natin, Panginoon. Okay, ibisan na natin. We need to learn, apply, and use God's Word. Amen po ba? Ayun yung example ko kanina sa inyo, no? Amen. Praise the Lord. Okay, sabihin mo sa inyo katabi, we need to learn, apply, and use God's Word. Amen. Next slide. We need to remind God and ourselves of God's promises. Sabihin natin, God's promises. Sabi ni Jesus, sabi ng God, remind me of my promises. Bakit nakakalimutan ng Lord? Hindi. Kasi ang sabi ng Panginoon, with faith, nothing is impossible. Kapag ni-remind mo ang Lord sa kanyang promises, ni-remind mo ang sarili mo of God's promises for you. Amen po ba? You are actually reminding yourself. Sabi ng Panginoon, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty. Amen po ba? Hindi babalik ang salita ng Diyos sa Kanya nang hindi na-accomplish ang mission. Amen po ba? Ano ang mission ng Panginoon sa atin? I have come in your life that you may have life and have it more to the full. Amen po ba? Pag ginawa mo yung iyong bahagi, gagawin ng Diyos ang kanyang bahagi. Ano yung bahagi natin? Ang mga kapatid, ito po, do our best to learn, believe, and apply God's Word. Amen po ba? Christ's manifestation of His blessing is dependent on our living of God's Word. Sabihin mo sa iyo katabi, Christ's manifestation of His blessing is dependent on our living of God's Word. Amen po ba? Walang imposible sa Panginoon. Sabihin mo, walang imposible sa Diyos.
Amen? Amen? Faith, with faith, sabi ng Panginoon, nothing is impossible to those who believe. Amen po ba? Natatandaan niyo si Nick Vujicic? Sino nakakakilala no? Nick Vujicic, yung tao na walang kamay, wala siyang paa, walang kamay. Paano siya naglalakad? Paano siya nagtututbrush? Paano siya kumakain? Alam niyo po, magtataka ka. Wala siya rin kasama sa bahay. Kaya, pag nagtutbrush siya, kakagatin niya. Pagkatapos, naka-dimotor yung toothbrush eh. Tapos pipindot yung mga, pagkatapos mamamasya siya sa kanyang subdivision. Uupo siya sa kanyang wheelchair. Tapos pipindot din. Iikot siya sa subdivision. Nag-preach siya. Alam niyo, yun yung nakakapagtaka. Wala siyang paa. Pero nakakapag-travel siya, mas marami pa siyang narating sa atin throughout the world. Kasi nag-preach siya throughout the world. Wala siyang kamay, pero mas marami siyang nagagawa. Bakit? Kasi naaabot niya ang napakaraming tao. Mga kabataan. Amen po ba? Anong ibig sabihin nun? It's not His power. Okay? What God can do is not dependent on our power. What God can do is dependent on His power in our life. Amen po ba? Amen? Amen? Gaano ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay? Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, you want success? You want victory in your life? Ano sabi ng Panginoon kay Joshua? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful. Sabihin natin, careful. Hindi yung basta i-meditate, yung devotion, hindi sapat yun. Dapat you are careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Yung devotion, first step yun. Ang second step, application. Amen po ba? Kaya nga sa devotion natin may action. Amen po ba? Reflection, action. Amen? Ano yung A? Awareness, honesty, and then application. What are you going to do? Ngayon, alam mo na ang susi na sikreto sa isang buhay na matagumpay ay ang lumago ka sa Panginoon, ang salita ng Diyos, God's unbreakable promises to you. Anong gagawin mo? And from this day on, we will apply God's word. Amen? Amen? Anong sikreto sa financial freedom? Anong sikreto sa financial freedom? Anong sikreto po? Anong naging sikreto sa inyo ng financial breakthrough? Ate Ami, faithful tithing, ganun din sa akin. Ano ang naging sikreto sa ating pong matagumpay na buhay? Yung paglilingkod ng kamay katapatan sa ating Panginoon. Amen po ba? Do you want to unlock the blessing, the secrets of everything in your life? Apply God's Word. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi, apply God's Word. Amen? Amen? Pag in-apply natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, mararanasan natin ang himala ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Praise God. Tayo tayo lahat sa oras na ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Thank you, Lord. Sabi ng Panginoon, Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Ano ibig sabihin ng meditate? Think about it. Amen po ba? Do not think about your problem. Do not think about your situation. Do not think about your frustrations. Think about God's promises in your life. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon, meditate on it.
day and night. Kaya ang sabi po ng Bible sa Deuteronomy, maglagay tayo ng mga salita ng Diyos sa CR, sa pintuan, sa kwarto, tuwing makikita natin iyon. Mga kapatid, we will be reminded of God's Word. Huwag ninyong hayaan na ang salita ng Diyos ay maging decoration. Huwag nating hayaan na ang Bible ay maging ganito na lang natin. Hayaan natin na salita ng Diyos ay mabuhay sa ating buong puso. Mamunga. Amen po ba? Dahil ang pangako ng Diyos, ang aking salita na lumalabas sa aking bibig, hindi ito babalik sa akin nang hindi nagagawa ang aking layunin. Amen? Hindi ito babalik sa akin nang hindi nagsasakatuparan ang aking hangarin para sa salita kong yun. Amen po ba? Amen. Taas na natin kamay sa ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Ngayong oras na ito, magnais ka, magnasa ka na, Panginoon, nais ko po na dumaloy, manahan sa aking puso ang iyong salita. Mga kapatid, sa bawat pangangailangan natin, may salita ng Diyos na ipinangako ang Panginoon. Kailangan mo ba ng paggalingan? Sabi ng Panginoon, Exodus 15:26, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Sabi ng Panginoon, I am the Lord who heals you. Sabi ng Psalm chapter 107 verse 20, He sent forth His word and healed them. He rescued them from their destruction. Ngayong oras na ito, God is sending His word to you and healing you right now. In the name of Jesus, let the word of God, i-claim natin ang salita ng Diyos, Lord. Salamat sa iyong salita. Panginoon, i-claim mo ngayon. Lord, sabi mo, ikaw ang katawan, ikaw ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, Panginoon. At ikaw ay nananahan sa aking puso. At ngayong oras na ito, sinabi mo po, ipinadala mo ang iyong salita upang ako yung pagalingin. Kaya si Jesus, nasa inyong puso ngayon at pinapagaling ng Diyos ang iyong karamdaman. Claim it, claim it, claim it. Claim it right now. Claim it right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen, amen. May pangangailangan ka bang personal? Meron ka bang pangangailangan ngayon? Mga kapatid, claim God's word. Hayaan mong manahan ang salita ng Diyos sa iyong puso na nagsasabing, My God will supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Ang sabi ng Panginoon, the blessing of the Lord brings wealth and He adds no trouble to it. Mananampalatayanan mo, sabi ng Panginoon, 3 John 2, I wish above all things that you may prosper, even as your soul prospers. Claim it. Lord, I claim your word. Paulit-ulit mong sabihin yon. Lord, Panginoon, kalooban mo na ako'y malagana. In the name of Jesus. Meron ka bang himala na kailangan ngayong oras na ito? Mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too difficult for me to do? Jeremiah chapter 32 verse 27. Ako ang Diyos ng lahat ng tao. Meron bang mahirap na bagay na gawin? Ngayong oras na ito pananampalatayanan mo. Sabi ng Mark 11 verse 23 and 24. I tell you the truth. Sabi ng Lord, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Sabi ng Panginoon,
If anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that whatever he says will happen, it will be done for him. Sabi ng Panginoon, if you believe that whatever you say will happen, it will be done for you. Lahat ng ito ay mga pangako ng Diyos. Ngunit, ang sabi ng Isaiah chapter 59, verse 1 and 2, ang kamay ng Diyos hindi maiksi upang tayo iligtas. Ang kanyang teka ay hindi bigay upang tayo ay pakinggan. Ngunit ang ating mga kasalanan ang siyang nagiging hadlang upang tayo ay kanyang iligtas, upang ang kanyang mukha ay maitago sa ating buhay. Ngayong oras na ito, mga kapatid, alisin natin ang hadlang. Alisin natin ang anumang mga bumibigil upang maranasan natin ang himala ng Diyos. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa ating mga kasalanan. Sumunod po tayo sa panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Jesus, naniniwala po ako na ikaw ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Salamat, Panginoon, ngayong oras na ito. Salamat, Panginoon, ikaw ay nasa aking puso. At sinabi mo po, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. May buhay, may pag-asa, Panginoon, kinaroroonan ng katotohanan. Salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, naniniwala po ako sa iyong mga pangako. Ano bang mga nakikita yung kasalanan pa sa aking buhay, humihingi po ako ng tawad. Patawad po, Panginoon. Sige po, kung mayroon particular kayo na isingin ng tawad sa Panginoon, sabihin natin sa Panginoon. Yes, Lord. Patawarin niyo po kami sa mga kaisipan na hindi nanggagaling sa iyo, hindi nakakatuwa sa inyo. Hindi po niyo kinalulugdan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, sa aming mga pagdududa, patawarin niyo po kami sa aming mga pagsuway. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, sabihin natin ngayong oras na ito, Panginoong Jesus, nais ko po, ikaw ang manahan, ikaw ang maghari sa aking buhay, ikaw ang aking maging Diyos, tagapagligtas ng aking buhay mula sa oras na ito. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, sabihin natin, thank you, Lord. I receive you. Thank you, Lord. I receive the word of God. Thank you, Lord. I receive my miracle. In the name of Jesus. Yes, ngayong oras na ito, claim your miracle to God. Sabi ng Panginoon, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Sabi ng John 14:14, ask, if you ask anything in my name, I will do it. Sabi ng Panginoon, if you ask anything in my name, ang ibig sabihin, in the name of Jesus, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, si Jesus ay namatay para sa akin. Si Jesus ay namatay. Si Jesus ay nagdusa para ako'y magkaroon ng himala. Yes, sa pangalan ni Jesus, right now, in the name of Jesus, claim, 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 claim. Amen. Claim your healing. Claim your healing right now. Sabi ng Lord, I am the Lord who heals you. I am the Lord who heals you. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede bang sa oras na ito yung meron kong mga sakit at karamdaman, pumunta lang po ng mabilis dito sa unahan. Hallelujah. Sige po, yung nakakailangan ng panalangin para sa anumang sakit at karamdaman, please come forward. Come forward. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Pastor, please, Pastor. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yung may karamdaman lang ng ano. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Receive your healing. Receive right now. Amen.
receive your complete healing. In your life, receive complete healing. Amen. Yung karamdaman lang po, ang karamdaman niyo. Yes, receive your complete healing. Believe in the name of Jesus. Believe. Believe in the name of Jesus. Receive your complete healing from God in the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive your complete healing from God. Amen, 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 amen. Thank you, Lord. Amen. Receive your complete healing from God. Amen. Receive your complete healing from God. Receive your complete healing from God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Receive your complete healing from God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ngayong oras na ito, ngayon po, yung merong mabigat na suliranin. Meron kayong himala na nananais sa Panginoon. Please come forward. Hindi ito sakit karamdaman. Ito ay problema. Pwede sa iyong personal, pwede sa pamilya, pwede sa kapitbahay, pwede sa trabaho, pwede sa husgado. Ano man ang iyong problema? Ngayong oras na ito, naniniwala ka na ikaw ay tutugunin ng Diyos? Amen. Receive your miracle from God in the name of Jesus. Yes, receive. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. Amen, 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 amen. Amen. Receive your miracle. Receive your miracle from God in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Yes. Hallelujah. According to your faith, it shall be done. In the name of Jesus. According to your faith, receive in the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive according to your faith. According to your faith, receive in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Receive according to your faith. In the name of Jesus. In the name of Jesus, according to your faith, receive in Jesus' name. Receive according to your faith. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Basta na rin ako sa Panginoon. Amen. Ngayong oras na ito, lahat na may pangangailangang pinansyal, raise your hand to the Lord. Raise your hand to God. Lord, you are the giver of every good thing. You are the source of God of all our finances. Lord, sinabi niyo po, God, you will supply all our needs according to our riches in glory, according to your riches in glory. In Christ Jesus, ngayong oras na ito, Panginoon, nakikita niyo po, Lord, ang pangangailangang pinansyal ng aking mga kapatid. Iba-ibang halaga, iba-iba, Panginoon, o Diyos, Panginoon, pagkukunan o paglalaanan. Pero alam po namin, Lord, kailanman hindi ka nauubusan. Ngayong oras na ito, o Diyos, Panginoon, ibuhos niyo po ang mga pagpapala. Amen, amen. Amen. Ngayong oras na ito, receive your miracle. Yes, receive. Hallelujah. Your answered prayers, receive. Hallelujah. God's promises. Amen. Amen. Sabi ng Panginoon, Exodus 23:25, you shall worship me, you shall serve me. I will bless your food and your water. I will take away sickness from among you. And I will scare or be barren in your land. And I will give you a full lifespan. Kapag kayo ay naglingkod sa akin, sabi ng Panginoon,
Lord, Panginoon, sinabi niyo po, pagpapalain niyo po, O Diyos, ang aming mga tubig, ang aming mga inumin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Lord, ngayong oras na ito, pinapanalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid namin, O Diyos, na patuloy na nanalangin ng anak, walang imposible sa iyo. Lord, we pray, O God, sila Brother Nelson, sila Sister Jenny, sila Shermaine, sila Lord God, Lord, Panginoon, lahat ng mga kapatid namin nananalangin ng anak ngayong oras na ito. Lord, idantay niyo po, Diyos, ang iyong himala. Panginoon, sila ay magkaroon ng baby for your glory. In Jesus' name. Thank you, Lord. Nothing is impossible to you. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Lord. Sabihin natin, thank you, Lord. I believe. I receive my miracle. I believe. You answered my prayer. In Jesus' name. In Jesus' name. For the last time, ikaw ang Diyos ng himala. Amen. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang kapatid, ang sabi ng Bible, whatever you ask in prayer, believe. Sabi mo, believe that you have received it. And it will be yours. Amen. Sabi mo sa iyo, believe. Pag sinabing believe, baka pag-uwi nyo, wala pa. Okay? Ibig sabihin, hindi nyo ba na, pero ang sabi ng Panginoon, believe. Don't doubt. Amen po ba? Yung healing, it comes sometimes instant, pero sometimes it's gradual. Amen po ba? Yung blessing, ganun din. Amen? It may not come instantly, pero it will surely come. Amen po ba? Sabi mo, believe. Don't doubt. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, sabi ng Lord, you may ask me for anything and I will do it. Nagsisinungaling ba ang Diyos? Hindi. Ask me for anything in my name and I will do it. I will do it. Sabi ng Panginoon, sabi mo siya madali, believe. Amen? Si Martha, sabi ng Panginoon kay Martha, sabi niya, Lord, sabi niya, 3 araw ng patay ang kapatid ko. Martha, sabi ko sa iyo, di ba? If you believe, you will see the glory of God. Amen po ba? Blessings may not come instantly, but it will surely come. Amen? Because God promised it. Amen? Alabahan na natin, Panginoon. Praise God.